Nasa pila ka na. Malapit ka na sa X-ray. Tapos biglang may narinig kang, "Sir, ma'am, paki-open po ng bag." At doon nagsisimula yung kaba. Hindi dahil may masama kang ginawa, kundi dahil minsan may dala ka lang na akala mo okay lang. Marami sa atin, lalo na kapag first time ulit magbiyahe o matagal nang hindi nakalipad, ang nasa isip, personal ko naman to. Kaunti lang, pang sarili. Pero sa airport, may mga bagay na kahit gaano kaliit o gaano ka normal para sa'yo, pwedeng maharang, makonfiscate o madelay ka pa. Ang mas nakakainis, minsan hindi mo malalaman kung ano yung bawal hanggat nandun ka na sa harap ng scanner at nakatingin na yung mga tao sa likod mo, nagmamadali tapos ikaw nagbubukas ng bag na parang may hinahanap na multo. Kaya ang tanong, ano yung mga gamit na madalas dala ng pasahero pero madalas ding kinukumpiska sa airport kahit akala mo safe? Maraming tawang nagkakamali dito kasi ang airport rules hindi siya parang rules sa mall o sa bus terminal. Iba ang level ng seguridad at minsan nagbabago-bago rin depende sa bansa, airline at kung domestic o international ang biyahe. Kaya kahit sanay ka na dati, posible na yung dati mong ginagawa ngayon pwede nang maging problema. Importante itong topic lalo na kung ayaw mong masira ang momentum ng biyahe mo. Yung tipong excited ka na sana pero biglang na-stress ka dahil may kinuhang gamit, na-delay ka sa pila o napilitan kang itapon yung binili mo pa naman. At para sa mga adults at seniors, mas ayaw natin yung hassle na pabalik-balik, bukas-sara ng bag, tapos nagmamadali pa ang lahat. Para kanino ito? Para ito sa lahat ng bumibiyahe. Lalo na kung ikaw yung madalas magdala ng just in case na mga gamit, mga gamot, toiletries, maliit na tools, pagkain, pasalubong, o kung minsan yung mga pang-emergency na hindi mo kayang iwan. Para rin ito sa mga kasama natin na minsan hindi na masyadong updated sa bagong travel rules o kaya naman sanay sa land travel pero ngayon lang ulit lilipad. At kung may kasama kang anak o kapatid na ikaw ang nag-aayos ng bag nila, mas mahalaga ito kasi pag may sumabit sa bag nila, ikaw rin ang maaabala. Ang pinaka-common na pagkakamali ng tao, iniisip nila na bawal lang naman yung baril o bomba. Pero ang totoo, maraming kinukumpiska sa airport dahil sa dalawang bagay. Una, akala mo ordinaryo lang pero classified pala siya as restricted. Halimbawa, may sharp, may flammable o may chemical content. Pangalawa, maling lugar mo siya nilagay. Madalas carry-on ang problema, hindi yung checked baggage. Yung iba, okay sana kung nasa checked-in, pero dahil nasa hand carry, doon nahaharang. At minsan, kahit tama ang item, pero mali ang quantity o lalagyan, pwede pa rin itong makonfiscate. Ang makukuha mo kapag tinapos mo to, magiging mas kampante ka sa pag-empake, mas bibilis ka sa airport at iiwas ka sa stress na biglang hukay bag sa harap ng iba. Malalaman mo kung alin ang pinakamadalas masabit, bakit siya sumasabit, at ano ang practical na paraan para hindi ka mawalan ng gamit o oras. Kasi ang goal natin dito, hindi para takutin ka, kundi kapag nasa airport ka na, ang iniisip mo na lang ay yung biyahe mo. Hindi yung kung may kukunin na naman sa bag mo. Handa ka na bang malaman yung 10 items na pinakakaraniwang nadadali? Yung akala ng marami okay lang, pero sa airport, madalas hindi pwede. Item number 1. Malalaking liquids, gels o aerosols sa hand carry. Dito madalas nadadali ang karamihan. Ito yung classic na eksena. May dala kang tumbler na may tubig pa, kape na hindi mo naubos, pabango, lotion, toothpaste, alcohol na pasalubong o kaya shampoo na konti na lang naman. Sa isip natin, ay personal ko to, hindi naman delikado. Pero sa security, hindi nila tinitignan kung personal. Ang tinitignan nila yung uri at dami ng liquid, gel o aerosol sa hand carry. Sa US, common yung rule na 3.4 ounces, 100 ml per container, tapos nakaipon lang sa isang quart size bag para sa carry-on.
Kapag lumampas, kadalasan dalawang choice, iiwan mo o itatapon mo. Ang tricky pa dito, hindi lang tubig ang liquid, pati toothpaste, creams, gels, pabango at aerosol sprays kasama siya sa tinitignan. Kaya may mga tao na nagugulat, "Ha? Toothpaste bawal?" Hindi siya totally bawal, pero kapag malaki ang tube at nasa carry-on, doon siya sumasabit. Kung ayaw mong ma-stress, ang practical na gawin, ilipat ang malalaki sa checked baggage, tapos sa hand carry mo, travel size lang at nakaayos na agad sa maliit na clear bag para mabilis mong mailabas kung hihingin. Ngayon, may mga exemptions. Halimbawa, gamot, lalo na liquid medicines at baby food, madalas pinapayagan kahit lampas 100 ml, pero kailangan mo siyang i-declare at mas okay kung madaling kunin sa bag para hindi ka maghahagilap sa harap ng scanner. Sa EU guidance, ganun din ang idea. Liquid sa cabin, usually hanggang 100 ml per container at may plastic bag limit, pero may exemptions din para sa meds at baby food. Real-life implication nito. Minsan hindi lang kinuha yung item ang ending. Kapag naghalungkat ka pa, bubuksan pa bag mo, mawawala sa ayos yung gamit mo at pwedeng madelay ka pa sa pila, lalo na kung maraming laman ng hand carry at nagmamadali ka. Kaya kung gusto mong iwasan ang hassle, isipin mo na lang, ang hand carry pang essentials at maliit lang, ang malalaki doon sa checked. Item number 2. Power bank/portable charger at spare batteries, lalo na pag nailagay sa checked bag o naipit sa bag na biglang gate checked. Ito yung isa sa pinaka nakakainis kasi sobrang common niya ngayon. Halos lahat may dala. Power bank, extra battery ng camera, extra battery ng flashlight, minsan pati vaping device. Ang problema, sa rules, yung mga spare lithium batteries, kasama dito ang power banks, hindi dapat nasa checked luggage. Carry-on siya dapat at ideally accessible. Bakit ganon? Simple lang. Kapag may lithium battery na nag-overheat o nagkaproblema, mas kaya siyang i-handle kapag nasa cabin. Kita, mabilis maabot at may trained crew na pwedeng umaksyon. Kapag nasa cargo hold, checked baggage, mas mahirap makita at kontrolin. Kaya malinaw ang guidance. Spare or uninstalled lithium batteries at power banks equals carry-on only. Ito yung madalas na nadadali ang tao. Dala mo siya sa hand carry, okay sana, pero dahil punuan ng flight, biglang sinabi sa gate na i-check-in yung hand carry mo, yung tinatawag na gate checked. Ang ending, napasama sa ilalim ng eroplano yung bag, tapos nandun pala yung power bank. Kaya may specific reminder pa ang FAA, kapag ang carry-on mo ay i-check sa gate, tanggalin mo muna yung power bank at spare batteries at itabi mo sa'yo sa cabin. Practical na tip para hindi ka ma-stress, ilagay mo yung power bank sa small pouch na nasa loob ng personal item, yung bag na nasa ilalim ng upuan, hindi yung nasa pinakamalalim na part ng maleta. Tapos, iwasan mo rin yung mga power bank na sobrang laki o generator style kasi may airlines na mas mahigpit doon. Real-life effect nito, kapag sumabit to, minsan hindi lang kinuha, pwede kang madelay sa inspection, bubuksan ang bag mo, at worst, maiwan mo yung power bank na importante sana sa biyahe, lalo na kung mahaba ang layover. Kaya ang mindset dito, ang power bank parang susi, dapat laging nasa carry-on at madaling kunin. Item number 3. Maliit lang naman na sharp objects. Pocket knife, multi-tool, box cutter, at kahit yung gunting na lampas sa limit. Ito yung klase ng gamit na madalas nating makalimutan na nasa bag pala. Minsan nasa bulsa ng jacket, minsan nasa side pocket ng backpack, minsan naman nakaipit sa pouch, yung Swiss knife na pang-emergency, maliit na multi-tool, box cutter na pang-trabaho, o yung gunting na dala mo kasi may tatahiin ka sana o may gugupitin ka lang. Ang problema, sa airport security, basta may blade o panghiwa, automatic silang alert. At sa US, TSA, klaro yung direksyon. Mga pocket knife at multi-tools na may kahit anong knife blade, hindi pwedeng sa carry-on. Dito madalas nagugulat ang tao, maliit lang to ah.
Oo, maliit, pero ang basehan nila hindi liit, kundi pwedeng makasakit. Kaya kahit gaano ka pa kabait, kapag nakita sa X-ray, talagang ipapatanggal. Ang gunting, medyo mas nuanced. Pinapayagan ng small scissors pero may sukat. Sa TSA, kung carry-on, dapat mas mababa sa 4 inches, mula pivot o hinge hanggang dulo ng blade. Kapag mas mahaba, check-in na dapat. Tapos, kapag international ka, lalo sa Europe or UK, mas common yung 6 cm rule, blades or sharp part. Halimbawa, knives at scissors na lampas 6 cm sa hand or cabin baggage, bawal. So kahit okay sa isang place, pwedeng hindi sa iba. Kaya ang safe habit, kung hindi ka sure, huwag mo nang ilagay sa hand carry. Praktikal na gabay na madaling tandaan, kung ang gamit mo ay panghiwa o panggupit, isipin mo agad kung kailangan mo ba talaga siyang nasa hand carry. Kung kailangan talaga sa biyahe, ilagay sa checked baggage at balutan ng maayos para safe sa handlers. Kung hindi naman kailangan, iwan na lang kasi mas mahal ang stress at oras kaysa sa item. Real-life epekto nito, ito yung mga moment na bigla kang mapapahiya ng konti kasi pinapabukas yung bag mo tapos doon mo lang ma-realize na, ay hala, may Swiss knife nga pala ako dito. At kadalasan, hindi na yan itatabi muna. Madalas, surrender o throw away talaga ang ending. Kaya kung ayaw mong mawalan ng gamit at madelay, ito yung kategorya na dapat mong i-check ng doble bago ka pa umalis ng bahay. Item number 4. Pepper spray o mace at iba pang self-defense sprays. Yung akala mo pang safety, pero sa airport madalas sumasabit. Ito yung tipo ng gamit na dala ng marami, lalo na kung nagko-commute ka araw-araw o may mga panahon na gusto mo lang may pangproteksyon. Ang problema, pagdating sa airport security, hindi talaga siya pwedeng isama sa hand carry. Kaya yung mga taong sanay na nasa bag lang nila yan, nagugulat na lang pag lumabas sa X-ray at sasabihin sa'yo, "Sir, ma'am, bawal po to dito." Ang mas nakakalito, may pagkakataon na pinapayagan siya sa checked baggage, pero sobrang specific. Isang container lang, hanggang 4 FL o 118 ml. Dapat may safety mechanism para hindi aksidenteng pumutok at may limit din sa formulation, yung tear gas content. Kaya kung may dala kang pepper spray na walang safety lock o yung tipong pang-tactical na hindi malinaw ang specs, mas mataas yung chance na ipatapon pa rin. Practical na gabay dito, kung may ganito kang gamit, huwag mo nang ipilit sa carry-on kahit sandali lang naman. Kung talagang kailangan mo sa destination mo, mas safe na iwan sa bahay at bumili na lang pagdating. Kasi hindi biro yung maipit ka sa inspection, lalo na kung nagmamadali ka na sa boarding. At isa pa, may airlines o countries na mas mahigpit pa sa TSA rule, so kahit pwede sa general guideline, pwede pa ring masita depende sa ruta. Kaya ang pinaka-safe mindset, self-defense sprays equals iwas sa airport hand carry. Real-life epekto nito, hindi lang siya confiscated. Minsan dahil sensitive item siya, mas tumatagal ang usapan, mas tumatagal ang paghahalungkat at mas nakakakaba pa kahit wala ka namang masamang intensyon. Kaya kung ayaw mong masira ang mood ng biyahe, ito yung isa sa mga unang dapat mong i-check sa bag mo bago ka pa umalis ng bahay. Item number 5. Sports equipment na pwedeng mading pamalo. Baseball bat, golf club, hockey stick, at iba pang katulad. Ito yung klase ng bagay na minsan dala ng tao hindi dahil may balak silang gawin, kundi dahil part siya ng trip. Pupunta ka sa game, may tournament, may outing na may kasamang sports, o minsan uuwi ka lang dala yung lumang bat o golf club na pasalubong. Ang problema, sa airport, kapag ang isang bagay ay pwedeng gamitin na pamalo o panghampas, automatic siyang tinitingnan na hindi pwede sa cabin. Kaya kahit gaano ka pa ka-explain na sports equipment lang, madalas ang sagot, check-in po yan. Minsan dito rin sumasablay yung logic natin. Hindi naman matalim, bakit bawal? Kasi hindi lang sharp ang concern, may category talaga na bludgeon o pamalo. Kaya bats and clubs, bawal sa carry-on pero pwedeng isama kung nasa checked baggage at maayos ang pagkakabalot o naka-case. Practical na gabay, kung may dala kang ganitong sports gear,
wag mo nang subukang i-hand carry para safe. Sa totoo lang, mas magiging komplikado pa. Maaabala ka sa checkpoint at malaki ang chance na mapilitan kang maghanap ng paraan on the spot. Mas okay, planuhin mo na agad na checked bag siya o gumamit ng tamang bag or case. At kung ayaw mong mag-check ng bag, minsan mas simple pang mag-rent na lang sa destination kaysa isugan mo na masita ka sa airport. Real-life epekto nito, ito yung mga item na kapag nahuli sa security, hindi siya yung mabilis na, ay, eto lang pala. Madalas, mahaba ang usapan kasi malaking bagay siya, obvious sa scanner at minsan kailangan mo pang bumalik sa counter kung gusto mong i-check-in. Kaya kung ayaw mong malate, kung ma-stress bago pa man magsimula ang biyahe, ito yung category na dapat mong ihiwalay agad sa isip mo. Pang check-in, hindi pang carry-on. Item number 6. Pagkain lang naman, pero spreadable o powder. Peanut butter, palaman, dips, sauce, yogurt, pati malalaking powder, coffee, gatas, supplements. Ito yung nakakagulat sa marami. Akala natin basta pagkain, safe. Totoo naman, karamihan ang solid food okay. Pero ang sumasablay dito yung tinatawag na spreadable o yung mga pagkain na parang gel o liquid ang dating. Halimbawa, peanut butter, cheese spread, jam, honey, hummus, yogurt, mga sauce at gravy, kahit yung mga dip-dip na dala mo pang snack. Sa TSA mismo, klaro yung logic nila. Kung yung pagkain ay parang liquid o gel, pasok siya sa 311 liquids rule kapag nasa carry-on. Kaya yung peanut butter, oo, tinatrato siyang liquid or gel sa checkpoint. At kung lampas 3.4 ounces sa hand carry, malaki chance na maharang. Kaya minsan, may eksena na parang nakakatawa pero nakakainis. Dala mo lang sana yung malaking garapon ng palaman o yung homemade na sauce na ipapasalubong, tapos sasabihin sa'yo, "Ma'am, sir, hindi po pwede sa carry-on." Wala kang magagawa. Either i-check mo kung may check bag ka o iiwan mo na lang. Tapos, may isa pang kategorya na madalas hindi alam ng tao, powders. Hindi siya automatic na bawal, pero kapag malaki, yung mga powdered coffee, gatas, protein powder, supplements, baby powder, kapag nasa carry-on at lampas roughly 12 ounces o 350 ml, pwede siyang ipahiwalay sa X-ray at masubject sa additional screening. Hindi ibig sabihin kukumpiskahin agad, pero madalas itong dahilan kung bakit ka biglang pinapatabi at binubuksan ng bag mo. Ang practical na gawin dito, kung may pasalubong kang palaman o sauces, ilagay mo na agad sa checked baggage kung meron at siguraduhing nakasil at balot para iwas tagas. Kung carry-on lang talaga, piliin mo yung small pack or travel size o yung mga single-serve sachet. Sa powders naman, kung malaki ang dala mo, mas mabuti pang i-check-in o kaya ilagay sa container na madaling buksan at makita ang label para hindi ka hirap magpaliwanag sa inspection. Real-life implication nito? Hindi lang mawawalan ka ng pagkain. Minsan, dahil yung consistency ng spreads at powders ay pwedeng magmukhang suspicious sa scanner, mas tumatagal ang secondary screening at doon nagsisimula yung stress, lalo kung boarding time na. Kaya ang simple na rule of thumb, solid snacks equals okay. Pero anything na pwedeng ipahid o ibuhos, ituring mong liquid or gel sa carry-on. Item number 7. Lighter, posporo, at lalo na yung lighter fluid o butane refills. Dito maraming nadadali kasi nakasanayan na. Minsan, hindi mo na nga iniisip to eh. Nasa bulsa lang, nasa pouch o naiwan sa bag galing sa araw-araw mong gamit. Tapos pagdating sa scanner, biglang may tanong, "May lighter po ba kayo?" At dito nagiging komplikado kasi hindi pare-pareho ang rules depende kung lighter mismo o refill or fuel at kung posporo ba yan o yung strike anywhere na klase. Ganito ang madaling tandaan. May mga basic lighters na pwedeng dalhin, karaniwan isang piraso at mas safe kung nasa iyo mismo. At may mga lighters na automatic no, gaya ng torch lighters o blue flame.
Sa TSA guidance, may specific rules pa tungkol sa fueled lighter sa checked bag. Madalas dito sila sumasablay. Yung fueled lighter, hindi basta-basta pinapayagan sa checked baggage, maliban na lang kung pasok sa very specific exemption o case. Kaya para iwas sakit ng ulo, wag mo na talagang ilagay sa checked bag ang normal na lighter. Pero ang talagang madalas kinukumpiska, yung lighter fluid at butane refills. Kahit sabihin mong konti lang o pang-refill ko lang, prohibited siya. May sarili talagang listing ang TSA para sa fuels. Flammable liquid fuel is prohibited. Kaya kung may dala kang refill bottle, butane canister o anumang pang-refill ng lighter, huwag mo nang subukang isama. Sa posporo naman, may nuance. Safety matches, yung pangkaraniwan, pwedeng dalhin sa carry-on pero bawal sa checked baggage. Tapos yung strike anywhere matches, yung pwedeng sindihan kahit saan, mas mahigpit, forbidden. Kaya minsan, yung pasahero na naglagay ng posporo sa maleta para hindi makita, siya pa yung sumasablay. At eto pa, kung biglang nag-gate check yung carry-on mo, punuan ng flight, may paalala ang FAA. Kung may lighter o matches sa carry-on mo, tanggalin mo at itabi mo sa iyo sa cabin. Huwag mong isasama sa bag na ilalagay sa ilalim. Real-life epekto nito, ito yung klase ng maliit na bagay na pwedeng magdulot ng biglang abala. Either mapipilitan kang itapon o mapapatagal ka sa screening. O worst, mauuwi sa stress na hala, kailangan ko pang bumalik sa labas? Kaya kung gusto mong smooth ang biyahe, lighter or matches equals simple lang at ayon sa rules, pero fuel or refills wag na wag mo nang dadalhin. Item number 8, mga aerosol spray na pangbahay o pangbiyahe daw pero hazardous pala. Bug spray na aerosol, spray paint, WD-40, air freshener, cooking spray. Ito yung isa sa pinaka-nakakagulat kasi minsan hindi mo naman intensyong magdala ng delikado. Ang nasa isip mo lang ay kailangan ko to pagdating. Halimbawa, may dala kang aerosol na insect spray para sa hotel, maliit na WD-40 para sa luggage zipper o kung may squeaky na gamit, spray paint pang DIY, air freshener o cooking spray kung may plan kang magluto. Kaso, sa mata ng airport safety, marami sa mga yan ay flammable aerosols at kapag flammable siya at hindi siya toiletry or medicinal, madalas hindi pinapayagan kahit sa carry-on, kahit sa checked baggage. Kaya ito yung pattern. May mga aerosol na pangkatawan na karaniwang pinapayagan, halimbawa hairspray o shaving cream basta pasok sa limits, pero yung mga aerosol na panggamit o pangbahay dun sumasabit. Sa FAA guidance, example talaga nila yung WD-40 at spray paint sa listahan ng non-toiletry flammable aerosols na forbidden. Tapos, dagdag pa yung bug spray. Maraming nagdadali nito lalo pag tropical ang destination. Pero kung aerosol insect repellent o insecticide, yung spray can, may specific TSA pages na nagsasabing may types na hindi pinapayagan. At may iba namang pwedeng magkaiba ang allowance depende kung insect repellent ba o insecticide at kung hazardous material ang label. Kaya ang safest na approach, iwasan mo na agad yung aerosol can at pumili ng lotion, wipes o pump spray tapos pasok sa liquid limit kung carry-on. Practical tip ko dito, simple lang. Kapag ang spray ay panglinis, pangsingaw, pang DIY, pang semento o paint, pang insekto na aerosol, huwag mo nang ipilit. Kung personal care aerosol naman, deodorant o hairspray, siguruhing travel size at pasok sa liquids rule kung carry-on. Kung checked baggage, mas maluwag minsan, pero huwag kang aasa kung flammable o hazardous yung item. Real-life epekto nito, ito yung mga bagay na kapag nakita sa screening, hindi lang ay bawal, madalas automatic surrender na. At mas masakit, minsan mahal pa yung can, lalo na branded repellents, tapos iiwan mo lang.
Kaya kung ayaw mong masayang pera at ma-stress sa pila, tandaan mo, aerosol na pang-bahay o pang-workshop equals mataas ang chance na ma-confiscate. Item number 9, replika o laruan lang na mukhang totoong baril. Pati bala, pellet at gun parts na minsan akala mo simpleng gamit lang. Ito yung kategory na kahit wala kang masamang intensyon, pwedeng maging sobrang hassle. Minsan, souvenir lang. Yung toy gun ng pamangkin, yung pellet o BB gun na panghabi, o kaya novelty item na mukhang baril. Minsan naman, props lang pang costume o pang video. Ang problema, sa security, pag ang isang bagay ay mukhang baril, hindi nila pwedeng i-assume na safe siya. Kaya sa checkpoint pa lang, kapag nakita sa x-ray o sa bag, mataas ang chance na ma-stop ka, buksan ng bag at ipatanggal. Sa TSA mismo, malinaw, real firearms and ammunition are not allowed in carry-on. Kailangan naka-check-in at may specific requirements. Pero kahit toy o replika, hindi ibig sabihin okay na sa carry-on. Ang point, kung madaling mapagkamalan, pwedeng treated as prohibited sa cabin at maaaring confiscated lalo na kung hindi ma-verify agad. Kaya kung may dala kang prop o laruan na realistic, isipin mo muna, worth it ba na ma-delay ka at ma-stress? Kadalasan, hindi. At kung gusto mo talagang dalhin, mas safe na i-check-in siya. Pero kahit doon, may bansa o airline na may sarili pang rules. Tapos eto pa yung isa, bala, pellets o BBs. May mga paong may dala nito dahil galing sila sa hunting trip, shooting range o hobby. Pero sa carry-on, hindi talaga yan pwede. At kahit sa checked baggage, may requirements pa. Halimbawa, ammunition must be properly packaged, may limits depende sa airline, kaya kapag basta mo lang inipit sa bag, doon sumasablay. Practical na gabay. Kung may anything na related sa firearms, kahit parts, kahit bala, kahit prop, huwag na huwag mong ilalagay sa hand carry. Kung legal at kailangan mo talagang dalhin, i-check mo na agad ang airline policy at destination rules at ipack siya exactly as required. Usually, hard-sided locked case for firearms, ammo properly boxed. Pero kung souvenir o laruan lang, mas okay pang huwag na lang dalhin kung realistic ang itsura. Real-life epekto nito. Ito yung mga items na kapag sumabit, hindi lang confiscate ang risk. Pwede kang ma-delay ng matagal, ma-interview pa at masira ang buong trip mood kahit wala ka namang masamang balak. Kaya kung may isang kategory na dapat zero risk ka, ito na yon. Anything that looks like a weapon, treat it as a big deal bago ka pa pumunta sa airport. Item number 10, vape or e-cigarette at vape juice. Ito yung madalas sumasabit dahil sa saan ko ba ito ilalagay? Kung gumagamit ka lang vape or may kasama kang gumagamit, madalas hindi ito obvious na magiging issue hanggang sa biglang sabihin sa iyo sa checkpoint o sa gate na hindi po pwede yan sa checked baggage. Bakit? Dahil battery-powered siya, lithium, at may risk na mag-init o mag-activate ng kusa kapag nasa cargo. Kaya ang official rule? Vapes or e-cigarettes dapat nasa carry-on o nasa mismong bulsa mo, hindi sa checked luggage. Dito rin madalas nagkakagulo. Minsan akala ng tao, mas safe kung ilalagay sa maleta para hindi makita. Pero yun ang mismong bawal. Tapos kapag punuan ng flight at biglang bait check ang carry-on mo, kailangan mong tandaan na tanggalin mo muna yung vape at itabi sa'yo bago nila kunin yung bag. Kasi once na napasama sa checked, pwede ka pang pabalikin para alisin. Tapos yung vape juice naman, doon pumapasok yung isa pang issue. Liquid siya. So kung nasa hand carry, subject siya sa liquids rule. Dapat maliit ang container at pasok sa limit. Kaya yung malalaking bottle ng e-liquid, kadalasan either checked baggage, kung allowed at maayos ang pagkakaseal, o iwan na lang at bumili na lang pagdating. Practical na gawin para iwas abala. Bago ka pa umalis ng bahay, ilagay mo na agad ang vape sa isang maliit na pouch sa personal bag mo. Patayin or lock kung may ganon at huwag mong iiwan sa ilalim ng mga gamit. At importanteng paalala rin, kahit dala mo siya, hindi pwedeng gamitin or i-charge sa eroplano. Airlines and regulators explicitly prohibit that. Real-life epekto nito?
Ito yung item na hindi lang confiscate ang risk, minsan maho-hold pa yung bag mo o madedelay ka sa gate kung nandun siya sa na-check-in na luggage. Kaya kung gusto mong smooth ang biyahe, tandaan mo na lang, vape equals carry-on lang, secured at low-key lang sa biyahe. Kung mapapansin mo, yung 10 items na to, hindi naman pang masasamang tao. Kadalasan, pang araw-araw lang. Toiletries, pagkain, pang-charge, pang-safety, pang-hobby. Ang nangyayari lang, sa airport, may sariling rules ang mga bagay na pwedeng magmukhang risky kapag nasa eroplano. May liquid limits, may battery rules, may sharp or weapon-like rules, at may flammable restrictions. Ang core lesson dito, simple. Hindi dahil normal sa bahay, normal din sa airport. At hindi ibig sabihin na kinuha o sinita ang gamit mo ay masama ka na. Madalas, rules lang talaga para maging pare-pareho ang safety ng lahat ng pasahero. Kaya imbis na kabahan sa bawat biyahe, ang goal natin ay maging handa. Yung tipong bago ka umalis, isang mabilis na check lang. May liquid ba akong malaki sa hand carry? May power bank ba akong napasama sa maleta? May gunting o maliit na blade ba akong nakalimutan? May spray can ba ako? Kapag nasanay ka sa ganong mindset, biglang gumagaan ang travel. Mas kaunti ang abala, mas kaunti ang stress, at mas kontrolado mo ang oras mo. At ito yung magandang pag-isipan habang nag-iimpake ka. Anong mas mahalaga sa'yo? Yung item o yung smooth na biyahe? Kasi minsan, ang pinaka-safe at pinakatamang desisyon ay hindi yung ipilit, kundi yung ayusin ang packing para wala ka nang iniisip pagdating sa airport. Bago tayo magtapos, gusto kong marinig din yung experience mo. Lalo na kung may isang gamit kang na-confiscate dati na hanggang ngayon naaalala mo pa. Ano yon? Yung tipong, hala, ito pala bawal. Kahit simpleng kwento lang, malaking tulong yan sa ibang makakapanood na first time ulit bumiyahe o medyo kinakabahan sa airport. At kung may friend o kapamilya kang laging nagmamadali mag-impake, yung bahala na ang style, baka ito yung video na sakto sa kanya. Parang paalala na rin na hindi tayo tinatakot, iniiwas lang natin yung hassle. Kung nakatulong kahit isang tip dito para gumaan ng biyahe mo next time, pwede mo akong suportahan sa simpleng paraan. I-like mo para alam kong ganitong klaseng content ang gusto mo. At mag-subscribe ka para sa susunod nating travel tips na parang kwentuhan lang. Yung praktikal, malinang at bagay sa adults at seniors. At syempre, salamat! Kita-kits sa next video.